FL Lisa. Ayan, mukhang gustong palabasin ni bossing na pangalan nito, si Roque. Gusto niyang palabasin na nagseselo si FL Lisa kay BP Inday Sara Duterte. Eto, i-post ko to ha. Ilabas ko lang. Pasensya na kayo kung may mga lapses tayo, mga ganito na kumbaga nakakatagal sa ating live. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Ang gusto ni Mark Ramos yung tapos agad. No, nasabi natin lahat agad-agad. Wala nang mga kung ano-ano pang cheche boretche. Eto. Si Roque, labas ka dyan, uy. Ayan. Si Roque, mga kababayan, ayan. Sabi niya dito, kay First Lady Lisa Marcos, no? Dali nga, lumiit. Napansin ko noong eleksyon, ayan, sabi niya, touchy-touchy itong si PBBM. Siguro, ganun lang talaga siya. Walang mali siya. I can give him that. Pero syempre, sa mata ng isang asawa, ayaw niya yang touchy-touchy siya sa ibang babae. Mga bossing, unang-una kapag yung tipong alam mo naman na kaibigan ninyo, alam mo naman na kumbaga close kayo, okay lang. Ako nga po mga boss Ako sa sarili ko, minsan meron talagang yung aakbayan mo, pagkaibigan mo, wala naman nagiging problema sa asawa ko. No? Kasi ang gustong i-divert ni Roque dito, mga kababayan, yung totoong sinabi ni First Lady Lisa Marcos, i-divert na nagseselos lang yan, hindi totoo yan. No? Ang totoong sinabi ni Lisa Marcos, mga kababayan, ng ating First Lady, na bad shot na sa akin yan. Bakit? Kasi tingnan mo naman, di ba? Nung bagong Pilipinas Rally, una na doon siya sa amin, tapos biglang pagdating ng mga kinagabihan na, lumipad na siya ng Davao, and sumisigaw sila ng bangag-bangag doon, nakikitawa siya. Mga kababayan, yun po talaga ang totoong dahilan. Ako naniniwala ako na yun ang totoong dahilan ni First Lady Lisa Marcos kaya na bad shot sa kanya si Inday Sara Duterte. Kahit kanino naman po, mga bossing kahit kanino naman po gawin yung ganon, mga kababayan, na tipo bang, saglit, ano yung pakikisama mo sa amin kanina? Ano yung kasama ka namin kanina? Plastic? Pinaplastic mo lang pala kami? Ayan. Tapos, syempre, asawa pa po, no? Ni First Lady Lisa Marcos, yung tinatawag na bangag, na wala naman po silang mga ebidensya. Talagang magingit-ngit at magingit-ngit yan. Talagang magagalit po yan. May karapatan. Para po sa akin, may karapatang magalit ang First Lady. Sabi nga, di ba, sa kanya, nung kaibigan niya, tanggalin mo yung yung masasamang tao na nakapalibot sa iyong asawa para tuloy-tuloy yung kanyang trabaho at tuloy-tuloy yung mga magagandang mangyayari sa gobyerno, mga kababayan. Hindi papayag ang isang asawa, no, na pinaplastic yung kanyang asawa. Di po ba? Sabi pa dito, dagdag pa ni Roque dito, at tingin ko, nakikita ko sa mata niya noong election pa lang na talagang mainit ang mata niya kay BP Sara. Sa tingin ko, yung selos, may kinalam. Ang babaw naman ito si Roque. Mga bossing. Noong election po, lalo na yung pagkatapos ng election, mga kababayan, kasi yung mga sinasabi ni FL Lisa, mga bossing, no? Kung babalikan mo yung mga bidyong nakuhanan sa kanila, tumutugma po Tumutugma po, mga kababayan. Nung medyo okay pa sila, ano ang sabi ni FL Lisa? Di ba, may beso-beso pa po sila doon. Okay pa, nagkukwentuhan pa. Ganyan. Pero yung talagang nung nangyari sa Davao, ayan, dyan na din po nag-umpisa lahat. After nun, yung kumbaga, paalis si PBBM, mga kababayan. Di ba? Paalis si PBBM. Talagang medyo hindi na sila okay nun. Saktong-sakto sa mga oras, saktong-sakto sa mga panahon, mga boss. 'Di ba? Siguro akala ni Roque maida-divert niya, no?
maida-divert niya yung bad shot na yon, no? Mapagmumukha nilang selosa lang yan si ano, si Lisa Marcos. Kasi kung iisipin mga kababayan, pag naniwala tayo sa gano'n na selos-selos lang yon, sasabihin ng taong bayan, ang babaw naman itong first lady na ito. Gaganunin ng tao eh. Pero, Diyos ko Lord, ob na lang po ang mga maniniwala dito, no? Eh siguro kung nauuto niya yung mga DDS, malabong mauto niya yung malabo niyang mauto yung mga sumusuporta sa gobyerno kasi ganyan naman po ang gusto nila eh. Mga kababayan, makahikayat sila dito sa kampo ng sumusuporta sa gobyerno, makahikayat sila doon sa mga loyalist, makahikayat sila doon sa mga dilawan kasi po pahina ng pahina ang kanilang puwersa. Speaking of puwersa na pahina ng pahina, imagine nyo na lang po yung 6,000 katao, no, with matching social distancing, mga kababayan. So kaya ang purpose nitong mga to, pagmukaing mahina ang utak ng ating First Lady, yung mga ganyan po na tipong ang babaw-babaw naman ng First Lady, pagka siya nagselos, wala na, bad shot na. Wala pong katotohanan niya mga kababayan. No? Wala pong katotohanan at napakalabo po nun. Gusto nilang pagmukhain na kapag yung First Lady nagselos sa isang bagay o nagselos o nagalit sa isang bagay, ha? Nako. Sira ang diskarte ni PBBM. Ganyan ang gusto nila mga boss. Ang liwa-liwanag, sinabi na ng First Lady Lisa Marcos kung ano at kung saan nag-umpisa yung kanyang pagkaka-bad shot kay Inday Sara Duterte. Which is, miski po tayo mga bossing, alam natin at talagang totoo, mga kababayan, na doon po nagsimula. Miski tayo ganunin, kanina nandito ka sa amin kakampi, tapos biglang nandun ka sa kalaban na ng gobyerno. Tatawa-tawa, ngingisi-ngisi ka lang. Tapos nasundan pa po nung 7 days rally ni nasundan pa po nung 7 days rally ni Kibuloy. Iniwan ng OIC. Ikaw ang OIC ng bansang Pilipinas, ha? Pag alis ko, kailangan maayos. Yung tipo bang ganyan, mga kababayan? No? Pag alis, kailangan aalis ang presidente, gampanan ng vice-presidente ang kanyang tungkulin. Ang ginawa, diretso doon sa 7 days rally. Although hindi man po pumanik ng entablado, mga bossing, pero yung presence niya nandun, isa lang po ibig sabihin nun. Sumusuporta ka dun. Diba? Sumusuporta ka dun. Okay lang na suporta nila kung kaibigan nila pero bilang isang vice-presidente, wait lang. Huwag niyo namang hayagang ipakita na ikaw, Kibuloy, sinusuportahan ko tapos wala akong tiwala doon sa mga nagrereklamo sa iyo. Ganun. 'Di ba? Ganun po sila Si Binoy bilang senador. Anak ng tinapa. Halos maging lawyer na si Bato, gusto maging security guard pa ni Kibuloy. Paano naman po yung mga bata, no? Na nagrereklamo at inihahabla si Kibuloy. Siyempre, kumbaga parang kung ikaw yung nasa kalagayan ng mga bata na to, nako si Kibuloy. Puro senador yung mga supporter. Puro vice-presidente yung supporter. Panghihinaan ka na lang po nun. No? Kailangan panatilihin nila na nasa gitna sila. Although itago na lang nila sa sarili nila yung kanilang suporta. Di po ba? Kausapin mo, nakasuporta ako sa iyo. Kaya lang hindi ako pwedeng maghayag ng ganyan Kasi magmumukhang ganyan na mai-impluwensyahan namin. Di ba? Yung magiging resulta. Kung ano man yung maging resulta sa iyo. Di po ba mga bossing? Tapos ito namang si Roque, ginagawang ob ang mga tao.
ginagawang ob-ob na kesyo yung ganyan, 'pag nagselos daw po ang First Lady Lisa Marcos, eh, wala na, 'no? Sira na ang desisyon ni PBBM. Ganyan po yung gusto nilang palabasin, mga kababayan. Sabi ni Leo Glenn Tumala, "Sir Mark, pilit binabaluktot ni Roque yung mga pangyayari. Pinapanood ko yung interview niya ni Katunying kay FL Lisa." Alam niyo po, mga kababayan, ay nandiyan si Byron. Shoutout sa iyo, DJ Byron. Suportahan niyo po ang channel ng kapatid natin na si DJ Byron. Ayan, talagang eto, magaling din po 'tong mag-analyze ng mga sitwasyon sa sa politika. Hindi ko makita yung channel niya. So, alam niyo po, mga kababayan, kung merong Maharlika, 'no? Ang nakita ko dito kay Roque, eh, lalaking version ni Maharlika. Mga bossing. Lalaking version ni Maharlika. Kung si Maharlika, o ganito, ganyan, ang ating presidente bangag, o ang ating presidente ay gumagamit, o eto, meron kaming mga ebidensya, yung mga tipong ganyan, eh, pero walang ebidensya talaga. Hello daw po sa inyo. Yan po yung channel ni DJ Byron. Yan, yung DJ Byron Music and Topics. Ganon, ano? Maharlika, o eto, ganito, ganyan. Meron akong sasabihin dito sa presidente ninyo. Bangag yan, ganito. Hanapan mo ng ebidensya, wala kang makikita, walang maipapakita. Tarantaro, shoutout sa iyo, no? So etong Roque naman, ang diskartehan naman nito, tipong sasabihin, alam niyo po, nung hindi 100% to, kasi hindi ko na maalala yung sinabi niya. Alam niyo po, kung meron man pong magmamahal sa Pilipinas, kami po yun, dahil nung panahon ng kami po yung mga lolo ko, ganito. Ganyan ang banat ni Roque, no? At pagkatapos doon, sasabihin, alam niyo po, hawak na po ni Maharlika yung video. Sabi gano'n sa SMNI. Balita pa, sa SMNI yun. Sabi, hawak na po ni Maharlika yung video. Yan po si Maharlika, hindi basta-basta pong vlogger yan, hindi pwedeng okray-okrayin yan, kasi po napakadaming nanonood sa kanya. Porke ba napakadaming nanonood sa kanya, ibig sabihin totoo na yung sinasabi ni Maharlika. Ngayon, walang maisalampak na kahit anong ebidensya, merong nilabas na papel. May nilabas na papel. Ano sabi ng PIDEA? Wala pong katotohanan yan. Tapos yung mga DDS naman, amin ba yung PIDEA? Boss nila si PBBM. Yung mga dahilan nila, mga kababayan. Yung mga dahilan nila, mga bossing, no? Talagang sabi ko, kung sakali mang may makipagdebate dito sa akin, yung hinahamon tayo magdebate, sabi ko, di bali nang tawagin nila akong di bali nang tawagin nila akong duwag sa debate, pero ayoko makipag-usap doon sa mga tao na yung kausap mo, eto, debate tayo, sige. Ang gagawin, magtatanong ka. Ang sagot sa iyo napakalayo, para lang po hindi masagot, para lang po maiwasan, no? Sila ay mapahiya. Mga bossing. Nakakatawa, sabi ni sino ba 'yun? Sabi ni Lozano, imprinter Coyer. What? Nakakatawa ka. Kung walang Marcos loyalist, walang Dutae. Yes, totoo po 'yan. Mga kababayan, no? Kailan lang po natin narinig yung Duterte? 2016. 2015, rinig po ba natin yung Duterte? Hindi po, no?